Kayo ba, meron ba kayong person na ina-admire or a hero na gusto nyong ma-meet? Ayan. Or gusto nyo pa ba silang ma-meet given that there's a saying na never meet your heroes? May sino bang hero ninyo or someone that you really admire? And gusto mo ba siyang ma-meet? Or gusto mo na from afar na lang yung admiration nyo? Welcome sa Buhay Buhay Podcast, isang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay nating mga Pinoy. Mayroon tayong kakilala na nag-tweet, no? Or nag-post sa X na never meet your crush. Naalala nyo ba kung sino yan? Oo. So, alam naman natin kung ano yung istorya nun, but kung i-expand natin, and I believe ang pinanggalingan nung sinabi niya na never meet your crush is yung general na saying na never meet your heroes, no? Which is, I think, heroes. Yeah. Something interesting to talk about siguro na pwede nating himayin today. So, simulan natin dun sa pinost nung kakilala natin, no, na never meet your crush. Sa tingin nyo, tama ba yon? Or nangyari na ba sa inyo yon na meron kayong crush tas nung na-meet nyo, parang, ay, okay, hindi pala siya ganun ka-crush. Or nawala yung crush nyo nung na-meet nyo na in person. Nangyari na ba sa inyo yon? Ano na, bilang marami tayong Maraming crush si Tonyo. Sige, go. Oo, siguro ang tawag dito. Pwedeng oo, pwedeng hindi eh. Para na nung nabanggit yung topic na yan, o nung nabanggit mo yung word na yan, ang naalala kong palabas, yung kay Paolo Avellino ba yun? Yung parang artista siya. Diba? Yung fangirl. Parang yung dating. Oo, yun yung fangirl. So parang ganun yung nakikita kong concept dun sa topic na yun. So, ako personally, may mga crush akong na-meet kasi or nakilala na-meet naman yung expectation din. So parang, alam mo yon, no, mas lalo kang naengganyo yung kilalanin siya. Mas lalo kang naengganyo na, ay, nag-click pala kami. So parang, ang galing. Parang talagang ka-crush talaga siya. Pero, depende pa din eh. Kasi meron naman din talaga na tulad ng ibang mga tauhan, no, ng mga tao, kung ano kasi yung pinofront nila doon sa mga social media, doon ka nagkakaroon. Kung ano yung pinoportray nila, yun yung nagugustuhan mo. Kasi yun, controllable yun. Controllable yung nakikita mong mga pictures, yung gusto mong ipakitang expression, yung gusto mong pakitang laging masaya. Pero yung kwento behind that, hindi mo din naman alam ano ba yung mga struggles niya. Ay, may ugali pala siya na hindi kami magkakasundo or may ugali pala siya na negative. And sometimes din naman, kasi nga, physically attracted ka din dun sa crush mo. Yan, sa mga pictures pa lang, sa mga posting pa lang, sa mga ideas niya. Dun pa lang, may kagad, parang may bias ka na. Then, pag na-meet mo na kasi yung person na yon, and then may makita ka lang na off, not knowing na may mga iba pa naman siyang traits na magugustuhan mo. Pero initially, kaya mo nasabi na never meet your crush is nawawala yung expectation mo, na tingin mo yung pinoportray niya, that's 100% na siya, which is hindi naman pala. Parang ganon. When you say never meet your crush or your hero, it's a double-edged sword eh. It can either inspire you or make you realize that your hero or your crush is not always going to be the one that you see online. I would say that people actually have two personas. One persona is their real life persona, and another one is going to be their online persona or their online personality. Most people kasi, when we say they have their online persona, they use that to either network themselves or make themselves known sa ibang tao. So they always put their best foot forward. So they create this specific image of who they want to be, but that does not exactly mean that that's who they are. So minsan, pag nakikita natin sila online when we meet our
crushes or our heroes online. Parang sa tingin natin, ang perfect na nila. Pero in all honesty, yung perfection na yun is just curated because that's what they want themselves to appear to other people para their network or their reach could widen para mas madaling mag-connect sa ibang tao. Like, also for people that's, yung mga like-minded people na they're creating this specific image kasi ito yung specific na tao na gusto nilang ma-reach or gusto nilang magka-connect. Ganon. So, yun. That's why I see, it's gonna be like a double-edged sword. It can be a good thing and a bad thing. Depende lang sa'yo, sa perception mo. If kunwari, ikaw yung may crush doon sa tao, or ikaw yung nag-admire doon sa tao, that's gonna depend na sa'yo how you're gonna take it. If you're gonna realize na the person you admire has a very different personality in real life, nasa na yun if you're gonna accept that and then just keep admiring the person or move on na parang, okay, so it's not the person that I thought he was or she was or whoever. So move on na ako, hanap na lang ako na iba na mas align sa hinahanap ko. Ganun. Ikaw ba? Definitely, ano yan, very common na nangyayari na ang isang tao, especially in today's society na maraming online influencers, tapos yun nga, curated yung pinopost online na hindi accurate yung pinoportray mo na tao or personality online sa real life personality mo. And there's a tendency nga na ma-disappoint ka or ma-disillusion ka kapag ma-meet mo in real life yung tao na kinakrush mo or ina-admire mo. But I think that is more applicable sa mga artista na maraming roles na pinapakita, and syempre kontrolado ng management niya yung online branding niya o yung branding niya in general. Tapos kasama na rito yung mga online influencers, yan, yung mga online entrepreneurs, I would say, may branding sila kasi meron silang target market for their business. Kaya yun yung laging pinopost nila or yun yung pinoproject nila online. But in real life, they're also human beings na merong flaws and weaknesses na hindi nakikita natin, kaya nadi-disappoint, no? Pero kung never meet your heroes, in a sense na yung hero is hindi artista, hindi influencer, hindi niya kailangan ng online branding, but someone na talagang gumagawa ng work na ina-admire mo, I think yun yung medyo mas mahirap dahil ito hindi sila conscious sa branding nila. Pero ikaw, from afar, ina-admire mo yung work nila. Mas masakit ba yun? Or ano ba sa tingin nyo? Anong mabibigay yung opinion doon? Ako muna. Meron ako share dyan. Kasi gonna go on almost the same wavelength as what you're saying. Ako, I used to like or admire Elon Musk. However, since nagkaroon siya ng online presence sa X, and he's been speaking his mind out loud recently, dun ko na-realize na what I liked about him before was his intellect. However, seeing the choices he's been making and the things that he's been saying online and on interviews and whatnot, dun ko na-realize na I was very disappointed to think na someone as smart as him could be as non-progressive and can be as archaic way of thinking. Yan. For someone who should be progressive as a scientist, as a known one, his views in other aspects of life is very archaic to the point na he's actually technically medyo fascist na yung mga nasasabi niya. Very anti-humanitarian. Most of the things na sinasabi niya recently. Very misogynistic na. So parang what my point is, I used to admire the person. Tapos nung I started seeing his online presence and watching
the interviews that he's been doing, doon ko na-realize na minsan kahit gaano mo ka-ina-admire ang isang aspect na isang tao, if you see the other part or the other aspect of their life na sobrang opposite doon sa initial na kinagustuhan mo, mawawala yung admiration mo eh. So, for me, for that example, it really hurt. Ikaw ba, Tonya, may same ano ka? Wala kasi ako masyadong pagdating sa ganun. Pero siguro mga scenario lang na pwede kong ma-relate dun sa topic would be, pwede naman kasi siya depende sa level of interaction nyo. Halimbawa, if you would really meet that person or hero na gusto mo or ina-admire mo. Kasi si Elon Musk or si yung sa yung point is very open siya. Kung nababasa mo, pati yung hindi niya curated na self. Pero bababaan ko lang yung example. What if I admire before Angel Locsin or yung mga newscaster na, ito recently lang, yung mga baha-baha na yan, na sila yung mga natulong sa relief goods, sila yung nandiyan sa mga frontliners, mga ganyan-ganyan. You admire them for that action. Pero kung halimbawang imimit ko siya, hindi ko siya kikilalanin deeper, mga ganon, no? Yung mga bagay-bagay. But dun lang sa persona na nandun siya, and I would meet them, ikakatuwa ko pa din. Kasi nandun kayo sa same level na mga, ang tawag dito, interaction or same level na gustong ginagawa. So, kaya mo siya na-admire, yung pagbibigay ng relief goods, pagbibigay ng tulong, then you meet them dun sa scene na yon, ma-admire mo pa rin siya, maano mo pa rin siya. Hindi, yun yung naging interaction nyo. So, hindi pa rin mawawala yung paghanga mo doon sa mga taong yun, no? Or, pwede din naman na nag-exceed siya na sa expectation mo nung kilala mo. May mga ganun naman eh. Akala mo hanggang tulong lang palang ganyan, pero beyond the extra mile pala. Or, yung pinapakita naman niyang personality sa halimbawa, sa social media or yung kung paano mo siya nakilala initially is hindi pa pala yun. So, for example, parang kalug-kalug siya, ang ingay sa social media, sa mga ganyan, sa mga platform niya, magulo. Pero nung nakausap ko siya, ay, same naman tao, ang dami niya palang ma-share, ang dami niya palang mga inspiration, ang dami palang nangyari sa kanya. So, pamaya, hindi niya pinapakita yon, mas makilala mo siya sa ganon. Siguro, magiging depende siya sa sa level ng interaction nyo kapag na-meet mo yung person na gusto mong makilala. I think mas madaling matanggap kung yung tao na ina-admire mo ay iba pala yung in-expect mo na personality in real life. But doon sa sinasabi mo, Panda, kanina, ang medyo masakit kapag it turns out na yung values ng tao is different pala sa'yo, no? So, yung shinare mo, Tonyo, na iba pala yung personality niya in person, I think kaya i-justify yun eh, na okay, iba pala yung ugali niya in person. Pero pagdating sa values, which is, I think, mas apparent na ngayon dahil a lot of, everyone can share their opinion, their thoughts online. So, ang isang tao na ina-admire mo yung body of work nila before, ngayon, biglang meron silang problematic value or behavior or a principle na hindi ka agree, naapektuhan. Does that also follow na hindi mo na rin magugustuhan yung body of work nila na dating ina-admire mo and probably a source of inspiration also? Mawawala rin ba yon kapag may na-discover ka or na kita na problematic na flaw nila, no? Okay. So kasi I'll answer that then siguro. For that kasi this will really depend na sa tao eh. Kasi you can always separate the work from the person who did it. Parang you can always separate the art from the artist or the science behind the scientist. You can always separate that. Pero I think what will matter at the very least for me is sige, I can separate that. Pero the very first thing that I would want to know at
the very least is, yung values ba nito, are they stepping on the values of other people? Hindi. Sorry, I want to word that differently. Yung values ba niya are stepping on the rights of other people? Kasi that's gonna be a totally different conversation na kahit sabihin mo we can separate the work from the artist, if nalaman mo, or at least ako, if nalaman ko na their stances in life are trampling on other people's life, freedom, and all those technical stuff na buhay na ng tao yung naapekto, or buhay na ng ibang tao yung naapektuhan, then nawawala na yung sense na bakit mo pa ihiwala yung destiny mo dun sa dalawang bagay na yan. Kasi parang, okay, kung wala naman siyang ginawang sobrang horrible, or wala naman siyang natapang tao, sige, separate natin yan. I can still value whatever outputs you've been giving. Hindi naman nawawala yun eh. Yun, ayun lang yung sa akin. Ikaw ba, Tonyo? Tingin ko naman kasi may mga non-negotiables tayo. Parang, kaya mo i-separate, walang problema. Hahangaan kita kasi ang galing mong kumanta. For example, paborito kitang rapper, ang galing mong kumanta kasi ganyan. Pero, yung value mo kasi is, racist ka, or parang yun nga, nag-step ka ng another person's life or ganyan. May factor yon. Pero may mga values kasi na parang, yun nga, kung hindi nga nakaka-apekto ng life, so I think masaset mo naman yung ano ba yung negotiable doon sa value mo para talagang kaayawan mo yung taong yun, no? Kasi mahirap din kasi magsabi kung yung work ba nila is may natatapakang tao or may nasisirang buhay or whatsoever or wala. Kasi pamaya yung work na ginagawa nila is may pinapatungan din maganda. So ang hirap din i-balance, ang hirap din i-weigh. Ang hirap din tignan yung isa whole nung taong yon, pero may magkakalamat. For sure, bawat tao may non-negotiable sa isang taong makikilala nila, no? Taong crush nila, hero nila, or hinahangaan nila, na it would break them na, okay, ex ka sa akin kasi yung prinsipyo mong yan is hindi align sa akin. May mga non-negotiables yun ng bawat. So, pwedeng i-separate, yes, pero may non-negotiable. Siguro yun yung take ko doon. Bago tayo magpatuloy, gusto namin kayong i-invite sa aming website na buhaybuhaypodcast.com. Nandun ang aming episode show notes, mga exclusive special videos, extended episodes at marami pang iba. Kaya kita-kita tayo sa buhaybuhaypodcast.com. I think maganda yung observation mo na yon na meron talaga tayong mga non-negotiable na kapag ito'y naging flow ng tao, wala na talaga. Canceled na siya sa'yo, no? Ex na tayo. So, aside from Elon Musk, napaisip ako, sino nga ba yung mga ganyan, no? I do read yung mga post ng ibang mga friends ko na very candid na nag-share na dati ina-admire nila si Elon Musk. They even went to the point na gusto nila bumili ng Tesla, etc. Pero ngayon, complete 180, no, na ayaw na nila to the point na they don't even want to use X anymore or Twitter pa rin yung tawag nila and ayaw na nila niyang gamitin because mas nakilala nila yung kung ano siyang tao. Isa pa sa mga naiisip ko na ganyan si J.K. Rowling. I know that a lot of people got turned off sa kanya sa mga views niya on transgender, etc. Oh, yeah, Gryffindor. No? So, for some people, hindi na negotiable yung views about transgender. So, they still admire yung work at the very least. Yes. No? Fan pa rin sila ng Harry Potter. But yung iba, kasi ang view nila na when I support Harry Potter, binabayaran ko pa rin yung royalty si J.K. Rowling na hindi
against siya sa amin. May yung isang friend Yes. ko na trans woman. So talagang wala, 180 degree yung kanyang views. Locally, I would say, ang naalala ko si AC Soriano na super fan ni Tony Gonzaga. Tapos meron siyang Oh. pa-essay na parang letting go daw siya kay Tony Gonzaga kasi nga magkaiba sila ng political leanings, no? So isa din 'yon na para sa akin heartbreaking to read a fan breaking up with their idol because may na trigger na non-negotiable yung artist kaya kailangang tanggapin. And I agree, mahirap i-separate yung art from the artist if yung non-negotiable yung natapakan. Siguro isa maisip ko si Chris Brown, di ba? Meron siyang case sa pambubugbog, etc. But I know people still listen to his songs, di ba? Kasi may mga talagang magagandang kanta siya. So hindi siya nakaka-cancel 100% or for some reason, nasa-separate natin yung work nila dun sa personality nila, no? Or dun sa yung artist from the art. So, ano naman, I think naman kasi, hindi naman technically, wala naman talagang 100% cancel culture eh. Hindi, never mangyayari 100% maka-cancel yan. For example na lang, balik natin yung kay J.K. Rowling. I've been a big fan of the Harry Potter series since the first book. So, dekada na akong fan ng Harry Potter. When the issue about J.K. arose, medyo, noong una, I was very disappointed na parang for someone who shouts for women's rights to say stuff na ganon, it's saddening kasi okay, sige, you're pushing for women's rights, but then you're excluding a specific group of people's rights naman. So, okay, you're doing one good thing, but you're stepping two steps back. Noong una, I was thinking, hindi, baka mabago pa isip niyan. Baka may pinanggagalingan lang, ganyan. So, I read articles, tapos nag-explain nga siya ng past niya, ganyan. However, hindi niya retract yung statement niya, but instead, she doubled down. And yun yung pinaka-painful part doon. Like, she doubled down to the point na even the big three cast, si Dan, si Emma, and then si Ron, or si Rupert. Yung tatlo, si Rupert, they try to defend the side ng mga tao na sinasabi na wait, sobra naman na yung pagiging anti-progressive mo. We understand na you're protecting women's rights, pero do not eliminate the other minority. Tapos, instead of like, alam yun, trying to compromise or trying to understand where the three kids are coming from, kinancel pa niya. Siya pa yung siya pa yung nagsabi na walang modo, or hindi walang modo eh, walang utang na loob yung tatlo, na she said na siya yung naggawa ng career ng tatlo, tapos ganun yung pasasalamat na gagawin nila. So, parang I was like, oh wait, teka lang, ang boomer ng mentality na to. Kasi, I understand na siya yung nagawa ng Harry Potter franchise. However, you cannot also disregard the effort and the hard work that the other three people did. Kasi they embodied the characters. Sila mismo, pag sabi mo Harry Potter, sabi isipin mo, si Dan, diba? So parang, dinidiscredit niya lahat ng hard work ng tatlo just because siya yung gumawa ng main body of work. So, parang, well, the reason why I brought it up is, minsan talaga iba yung heartache ng isang fan na na-realize yung kabilang side nung idol nila na hindi nila inaasahan. Kasi parang she's been promoting equality doon sa libro, 'di ba? Yung message nung Harry Potter itself, 'di ba? Tapos you're gonna be surprised na ito yung message na libro niya, pero doon siya sa kabila naglilin, like as a person, parang it doesn't make sense. Ayun.
yung isa pang bagay na gusto kong sabihin na kaya hindi siya 100% makakancel is because there's gonna be a certain set of people that will back her up. Kasi, sabi nga natin, not everyone's values will align. In that sense, may mga tao rin talaga na very left-leaning, very right-leaning, very... Kung may taong progressive, may taong archaic din na they will do everything in their power para sabihin na hindi tama yan. When other people are just asking for basic rights, di ba? So, never makakancel. Walang totally makakancel na ganyan kasi at a certain point, meron pa ring maniniwala sa pinaniniwalaan ng idol nila. Even if kung para sa ibang tao medyo off na, meron pa ring side ng mga tao na magsasabi na hindi, I agree, na dapat ganyan nga. Kampi pa rin sila sa'yo, no? Oo, kakampi pa rin sila sa'yo. Actually, a good example there is, this is gonna be a bit political, pero Duterte loyalists and BBM loyalists na even if they see, or kahit alam mo yun, nasa harap na nila, they see the flaws, they see the bad things going on, they still champion for those two. So, what I'm saying is, never magkakaroon ng full cancellation as long as may mga taong maniniwala sa kanila, even if the views are a bit morally ambiguous, to say the least. Ikaw, Tonya, or Fit, baka may share pa kayo ba? Tingin ko may nakakancel pa din simula nung nagkaroon ng cancel era. Meron pa din, pero yun nga, nakaka-bounce back naman siguro. Ang pinaka-recent na alam kong nangyari, pero hindi ko pa buo yung kwento, kilala niyo si Johnny Swole? Oo. Joey Swole sa online. Diba parang nagko-call out siya lagi ng mga maling ginagawa sa gym, yung mga maepal, mga ganyan. Parang meron siyang post regarding kay Hulk Hogan na siya yung parang mali yung post or parang may na-trigger siya doon sa post kasi na siya yung binalikan ng lahat ng taong followers niya na nag-decide na siyang mawala or parang nagde-decide na siya na itigil na yung platform niya. So I think may talaga? cancel era pa din. Meron pa din siguro kasi depende kapag napagkakaisahan or yun nga, kapag siguro yung naging take is very wrong or walang pumanig sa'yo. Kasi magiging mahirap nga kung halimbawa yung sa sample ni Panda na meron pa ding mga taong maniniwala at meron pa panig doon. Yun siguro, hindi siya totally maka-cancel. Politics alone dito sa Pilipinas, kung yun lang din talaga yung magiging basehan, based nga dun sa sa example ni Panda, walang maka-cancel na totally mawawala. Tingin ko, wala yun. Maano talaga siya. Manenegate din. Kasi may kakampi. Kayo ba, meron ba kayong person na ina-admire or a hero na gusto nyong ma-meet? Ayan. Or gusto nyo pa ba silang ma-meet given that there's a saying na never meet your heroes? May sino bang hero ninyo or someone that you really admire? And gusto mo ba siyang ma-meet? Or gusto mo na from afar na lang yung admiration nyo? Before ko sagutin yan, balik lang ako dun sa pinakaunang topic natin. Naalala, pumasok lang sa utak ko. Ang tao kasi daw is, ang tawag dun sa personality na yun, yung Johari's window. So there are four windows. Yung alam ko na alam nyo, tapos yung alam ko lang, and then yung alam nyo lang, and then yung parehas natin hindi alam. So maganda lang din siyang i-segue no earlier part kung bakit may mga parang namimit ka na anong tawag dito. Kasi yun lang yung alam nila or yun lang yung alam mo, kaya hindi din nila alam na ano sila. But anyway, back to the question dun sa may gusto ko taong meet. Maliban dun sa crush na na-meet ko before na nagka-jowa na hello sa'yo. For fun light, Hindi, meron talaga isa pa din. Parang, since high school pa to, kahit hindi ko pa siya nakikita in person, si Glock 9 talaga. Si Glock 9 talaga. Ewan ko kasi siguro nagsimula yun nung kanta niyang Simpleng Tao. Nung first time ko siya marinig. So, elementary pa yon. Tapos, elementary kasi nandiyan pa rin Francis M. Tapos hanggang sa, na
kilala ko na din siya dun sa iba niyang kanta yung kanta niya, ng mga rap, mga Glock 9 niya. And then, meaningful kasi talaga para sa akin yung mga kanta niya. And then, syempre, parang Pinoy pride pa, Tagalog pa, mga ganyan. So, gusto ko talaga siya makita or ma-meet. Hindi ko lang alam kung kaya ko makipagkwentuhan kasi wala din naman akong matatanong, mas starstruck siguro ako sa kanya. Pero kung makausap na hi, hellos or makita lang, okay na ako doon. Okay na ako doon. Hindi ko na kailangan again, i-deep pa at mamaya may makita pa akong personality niya, hindi ko pala gusto. Masira pa yung fantasy ko na natatakot ka rin no, na masira. Oo. So okay na ako doon. Makita ko na at least, 'di ba? Nakita ko siya in person. Kung makausap, siguro ko hanggang Pilipinas topic lang or wala masyadong malalim na topic. Very chill lang. Paano siya nagsimula. Doon alam ko na sa mga interviews niya. Diba? Napapanood ko naman. Pero iba pa rin pag siya yung nagkwento no? Yes, oo. Iba pa rin pag siya nagkwento. Yeah. So, tiyatawagan natin si Aristotle. Si Glock 9. Din yun. Kung nakikinig ka. Oo. I think that's also one of the reasons kung bakit mas na-admire mo dahil palo kayo ng pinanggalingan na field of work. Ayan. Ikaw ba, Panda? Meron ka bang hero na actually, kailan ko pa kasi iniisip eh. Hero, I would say, someone to admire. Someone to admire siguro meron. Pero wala ko sa local, isa lang naman, and very political pa, syempre, si Mama Lenny. Siya lang naman yung, for some reason, siya lang yung talagang nakapeak ng interest ko dito sa Pilipinas because of the things that she's doing. So parang I just want siguro if I can meet her, talk to her, that would be great. Pero watching her work afar is already enough for me. Tapos sa international, I would say actually ito talaga ever since crush ko rin to. Like never siyang nawala sa top 5 na crush ko of all time. Si Angelina Jolie. Medyo may kasi she does humanitarian work which I really admire. And I know din na meron na siya mga negative issues regarding dun sa kay Brad Pitt, ganyan and yung cheating and all. Pero wala lang, ever since parang I really admired her kasi parang she's a humanitarian and then parang ang chill ng tao, parang bait ng tao. So, yun parang interested lang ako na at the very least, actually nasa bucket list ko to na hopefully, after ilang years or whatnot, magawa ko. Kasi parang, isa siya sa mga taong gusto kong ma-shoot. Like, yung legit na photo shoot. Ayun. Yun lang. Hindi ko ba fits. Para tayo sa local, no? Although, na-meet ko na in person si Attorney Lenny, pero hindi ko siya nakaka-interact. So, it would be interesting na maka-interact nga kahit na a few minutes na kwentuhan. The best na siguro kung isang meal, alam mo yun, makasama mo kumain, etc. Isang coffee session, gano'n. Or kapihan. There have been opportunities pero hindi nag-a-align yung schedule. So, but isama dito sa podcast. Wow. Sinubukan ko actually i-invite but I guess busy or hindi nakita nung social media team niya, etc. But it's okay, no? It was totally okay. So, yun yung local. Sa international, si Bill Gates pa rin. And not because I admire yung body of work niya, but yung nakikita ko na work ethics niya, yun yung gusto kong i-explore. I've seen a lot of documentaries about him and doon ako mas na-motivate na magtrabaho. Parang isa sa mga ginagaya ko yung work ethic, yung meron siyang ginagawa na 1 week siyang quote-unquote retreat na wala siyang ginagawa kundi magbasa at magsulat lang. Di ba? May mga ganyan siya. Tapos, at the same time, meron din siyang mga humanitarian work, no? So, ang gusto kong matanong sa kanya is, paano siya nakakahanap ng oras na gawin lahat yon? Especially during the time na hindi pa siya nagre-retire. So, pinapatabo pa niya yung Microsoft, but also at that point, nasimulan niya na yung
Gates Foundation, 'di ba? So may humanitarian work na siya. Tapos paano niya naiisip na ito yung advocacy na ipupursu ko, but at the same time I would like to imagine na maayos yung kanyang personal life, 'di ba? Magkaibigan sila ni Warren Buffett na isa din sa idol ko din sa financial world. And yun nga, no, pag pinapanood ko yung mga documentaries, interviews sa kanya, laging sumasagi sa akin, siguro ang sarap kakwentuhan ito. So, something interesting. Which is, in a way, ironic kasi ako Mac user ako. But I admire yung Windows founder, no, or Microsoft founder. Wait, pero dadagdag ko lang, parang a good FYI lang, or tidbit. Alam mo ba na si Steve Jobs ay na-inspire kay Bill Gates with regards to yung mga retreat. Alam mo, ang nag-introduce sa kanya nung pagpunta sa mga retreats ay si Bill Gates. Nabasa ko yun sa isang... I'm not sure if it was an article that I read or a video. So, yun na lang. Very fun tidbit lang. Yung nag-off the grid ka para magmuni-muni tungkol sa mga bagay-bagay. So, sa mga nakikinig sa atin at nanonood, siguro kung meron silang topic na gusto nilang marinig na i-discuss natin, they can always message us or comment dito sa episode na to. So may comment section naman yung Spotify at YouTube. So i-share nila yung topic or even ask us a question that they want us to answer. Any last words that you would like to say before we end this podcast? Huwag na lang kayo matakot i-meet yung mga crush or hero nyo. Wala naman problema na mas makilala nyo pa sila. Pero don't set your expectation too high. Tao pa din naman sila. Siguro ganun. Tama. Alright. Ikaw ba, Panda? With that being said, I was gonna say almost the same thing. If you're gonna set expectations when you're meeting your idol, don't set it too high. Make the person still human. Para less disappointments, if there's gonna be, and more inspiration. Yeah. So, never meet your heroes. I don't think that's gonna be applicable. Let's just make it as a good way of inspiring ourselves to be a better person. Yun na lang. Maraming salamat sa pakikinig. Please remember to subscribe, leave a review, and share this podcast with your friends. For more information and to contact us, you can visit buhaybuhaypodcast.com.